May sigaw ding. Today, it is our distinct pleasure to welcome at Camp Darapanan the historic visit the Honorable Mayor of Davao City, Mayor Rodrigo Digong Duterte, one of the presidential aspirants to be the President of the Republic of the Philippines. Starting ka ba na ba? Hanap ka daw. Sir. Okay, hurry up please, hurry up. Close. Please give way. Pag-close lang yan. Close. Commissioner Ibrahim, Bolin, Ed, lahat siya mga membro ng Central Committee. Sino ang members? Sino members pa diyo? Yeah. Honored. Ito kasama niya, naging kasama niya sa salamat sa Lazaro University. Galing niya ito. Kaya kung makahintay kayo, just a few months from now, hang on, and let's talk. Yung present DPL configuration, you can have it. Walang problema pa ang mga problema. So let us also give the Tao souls, not necessarily to North, but to the Tao souls, the Yakans, the Sama, and the Badyaws, also, para malaman nila, lalo ang mga bayaw, hindi man nila alam kung ano ang gobyerno. Wala, basta sila papasel-pasel lang ang gano'n. They've been used to that kind of. They do not know there's such thing as government that can take care of them, that can make their lives more better than what they are. Yun lang ang, that's my point. Ito lang ang pinunta ko because I'm afraid that, a precipitate decision might throw us into a Vietnam. In my election naman, why don't you, yes, I said, I'm sure. I will do everything that there will be fairness in this land. We can retain, we do not have to remit, we only give our contribution, but we retain what we have. And you can invite investors. Hindi nila kontrolado ang criminality. Hindi nila kontrolado ang droga. Galit ako sa droga. Because we have destroyed yung next generation ng mga anak natin. Alam mo, ang droga, mas mabuti yung cocaine ng mga mayaman. It does not really destroy the brain kasi tanim yan papi. Ang problema dito sa Cebu, chemical. Ang tubig na ginagamit dyan, tubig sa baterya. Anak, pag constant use, 6 months to 1 year, it shrinks the brain of the person. Kaya rehabilitation is no longer viable. Bali wala na. Talagang sira ng utak niya. All they have to do is, kung ang gago dito, magpalibre ng Cebu, gawain yung mga next generation ng anak natin puro ulol. Kaya ano mangyari sa atin? What will we do? Kaya talagang pinapatay ko. Dito, we execute them in public.
Sabi ko, pag ako ang presidente, my orders would really be to the police and all kill them. So how would you revive this? Because without reviving the law, hindi natin pwede implement ang Bangsamoro government. Ito ang isa sa magiging problema niyo kung sakali maging Pangulo kayo. I will set a timetable actually. I will first create a committee composed of Moro and everybody. Every sector, every tribe, every creed. Itong Bangsamoro law, vis-a-vis with the proposed federal setup, it will be overtaken by a constitutional commission. And thereafter, I will call for a pagka nakontento na ako na medyo it's gaining ground. This basic Bangsamoro law will be incorporated in the Constitution of the Republic, the Federal Republic of the Philippines. Organic na, para wala na, including all other settlements that I may have to enter into between all tribes, particularly the Bangsa Council people. It must be incorporated in the Constitution. Ma-overtaken na ito by the public. If it is really clear to us now na lulusot ito, because people understand already, Bicol wants it, Cordillera wants it, Ilocanos wants it. But if it gains ground, itong Bangsamoro law will be the template banang kopyahin ko na lang ito for the order Bangsamoro or Bangsa Tauso or whatever arrangement. Yun na rin ang ibigay ko sa papers to make it fair. But what is really very important is you have the control of the resources and your government. Except sabi ko lang in the early days, I have to take control of the military and the police to discourage yung ayaw. Wala tayong problema sa Mindanao. Cordillera, Bicol, mananalo ang federal. But in other areas where may mga feudal na leader, yan mahirap. So, they might want to create trouble. I said, I have to take control of the military and the police. And that is why, gusto ko nga hawakan, right after the election, double ang salary nila. Kasi hindi ako pwede corrupt na police, military na laki guys sila naman. Kailangan ko, gusto ko kontrolado ko. But you have to trust me, Pastor Rodrigo Duterte. oras na magpasa. Dili ako. Ay, sir. Mama, berkana ako, mama. Sir, gata ko, sir. Sir, gata ko, sir. Damat, sir. Nong, Duterte, nong. Semblar ka, wapa siya mo decide, sige na mig. Salamat kayo, salamat kayo. Clear. Amin, bro. Doon na rin ang rin. Doon ka na. Oo. Talaga mo pa rin din mo. Salamat.
Sorry, Senator. Ganda ng picture niyo sa Ito. Nasa daming tao. Galing. Nakadulong. Ay, picture mo na Senator Josbe. Yes, the light. Buwan pa, abot pa ko. It's a sentiment na kanina ako ni Jupiter at akong So how are you feeling? Okay na kami yun. tulungan na yung mga kaigsunan ko, maayong hapon, kaninyong tanan. Duterte! Cayetano! Duterte! Cayetano! Duterte! Cayetano! Duterte! Cayetano! In 1950, nilibig ka puyo kaya si UB. Ang akong mga ginikanan, decided na mulangyaw mi sa Mindanao. Salamat ko sa Ginoo nga gipaabot ko aning idara. Kada bisita na ko ngari sa Danao, mo kailan niadto, mo diretso lang ko sa lubong sa akong mga lolo, mga minuno na ko. Pero mo balik ko siyudad dito sa Cebu, layo. Karon, bukat kayo nga akong kasing-kasing kay ninumdum pa ko nga was about 5 years old pag-awa na mo. Unya, nang lang niyo may bidda raw, paitay kinabuhi dito. It was a long unwinding sacrifice na mo dito kay ako laging amahan nangitang maayong kapalaran. Di na ako madahom makabalik ko nga rin, bisita ninyo kandidato pagka-presidente. Okay man ang untang magsunod-sunod kanila. Wala may problema na. Daot gud nila sa Manila, sila ray kapili. Kanang mga sugar black. Sila ray mamili niya to historically. Sila ay kisa ilang gustong padaganong pagka-presidente. Wala may problema na. Ug dili ang mga kanang taga Luzon, sinta mga naiptag-iyag sugar. Sila rin ay magbuot kinsay magpresidente sa Pilipinas.